At dahil marami nga pong nakatira sa mga daluyan ng tubig, nagbabala na ang DPWH Secretary Rogelio Singson na kailangan na silang paalisin. Pero di nagustuhan ng ilang grupo ang ginamit na salita ni Singson na paraan kung papaano paalisin ng mga residente. Mula sa Pasay, nakatutok live si Dante Perello. Dante. Yes, Mel, dahil nga sa mga bahay na itinayo sa daluyan ng tubig at mga basurang itinapon sa ilog, hirap ang water pumping stations ng MMDA na mabilis na mapababa ang babaha. Isa lamang ang Libertad Water Pumping Station sa 16 na pumping station sa Metro Manila. May 6 na main pumps dito na may 1.65 diameters ang sukat. Bawat isa kayang humigop ng 7 cubic meters per second ng baha o halos 35 drum ng tubig kada segundo. Ang nahigop na tubig diretso sa Manila Bay at iba pang discharge channels tulad ng Pasig at Parañaque River. Nilinaw rin ng MMDA flood control na hindi porke may pumping station ibig sabihin mawawala agad ang baha. Depende pa rin daw kasi ito sa dami ng ulan o tubig, lalo na kung lumampas sa discharge capacity ng pumping station. Tulad na lamang ng tubig na dala ng habagat na sobrang dami. Kaya pinaghandaan na raw nila ang dala naman ng Bagyong Helen. Yung opisina po ay nagpa-deliver na ng crudo natin, 14,000 liters kahapon po ng alas 4:15 ng hapon. Sapat na po ito para magamit natin sa bagyong darating na si Helen. Pero may balakid pa rin sa trabaho ng pumping stations. Ang makapal na basurang sumama sa baha. Kasi ang epekto niyan, yung kapasidad ng ating mga bomba ay nababawasan. Para siyang soft drinks na inihigop mo, inipit mo yung straw. So, imbis na makahigop ka ng marami, kaunti lang. Ang epekto nun, matagal ang operation at saka maraming pump. Sa pinakamalaking pumping station sa Maynila na Tripa de Gallina, umaabot sa 160 cubic meters o halos 10 dump truck na basura ang nakukuha tuwing may baha. At hindi lang daw basta plastic ang nakukuha nila. Napakalaki ng mga basura. Yung mga troso, yung mga sirang kama, sirang kulungan ng manok, masirang rip. At karamihan daw sa mga basura, galing daw sa mga naninirahan sa gilid nito. Bukod pa sa nakakasagabal ang mga tirahan ng mga ito sa maayos na daloy ng tubig. Kaya kahapon, may babala sa kanila si DPWH Secretary Singson. If I'm not mistaken, about 125,000 families on waterways alone in Metro Manila and about 60 to 70,000 in waterways around Laguna Lake. Na dapat wala dun. Now, obviously, that needs very strong political will to be able to address that. I just received instructions from the President that push comes to shove, we will have to blast yung mga kabahayan dun kung hindi pa sila alis within a certain period. And we just continue to meet with the LGUs that I think it has come to a point that we will have to set a deadline. Pero hindi ito nagustuhan ng ilang grupo tulad ng Kabataan Party List. Insensitibo at kontramahirap daw ang naging pahayag ni Secretary Singson. Pero ang mga residente rito, naiintindihan raw ang plano ng pamahalaan. Maging sila man daw kasi nangangamba rin pag tumataas ang tubig sa ilog. Ang kailangan lang daw nila maayos na relokasyon. Kasi mahirap din po dyan tumira. Alam niyo pong delikado pong lugar. Kasi wala po talaga kami magawa. Wala kaming tirahan. Pwede po kami kahit na bigyan kami relocation, pwede na po kami kahit alisin na rito. Mel, paglilinaw lamang doon sa sinabi kanina ni Secretary Singson doon sa kanyang interview, hindi raw niya ibig sabihin na pasasabugin talaga yung mga bahay, bagkus ay magkakaroon lamang daw ng forced resettlement sa kanilang mga lugar. Ang pinatutungkulan daw niya rito ay yung mga illegal na konkretong dike na itinayo dyan sa Pampanga River na kailangan talagang pasabugin. Mel. So Dante, nabanggit ba kung kailan uumpisahan yan, Dante? Mel, dyan wala tayong impormasyon sa bagay na yan sa mga oras na ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dante Perello.